Ako si Francis Riudique, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Force. Para sa ulo ng mga balita, State of Calamity idineklara sa Oriental Mindoro dahil sa El Nino. PNP-ACG nagbabala sa publiko ukol sa AI voice cloning scam. DILG Secretary Benhur Abalos Jr. naglunsad ng patimpalak ng talento sa sining para sa mga PDLs. Mga senior citizens na tutungtong sa edad na 80 hanggang 75 makakatanggap na ng 10,000 pisong tulong pinansyal. BI inaresto ang 16 na dayuhan na Indian National punsod ng lending sa Iloilo. Pole vault King EJ Obiena nakamit ang unang 2 gintong medalya sa kanyang 2024 meets. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Mas pinalawig pa ng Commission on Elections o COMELEC ang deadline para sa mga magsusumite ng mga bid. Ito'y para sa Secure Electronic Transmission Services o SETS project. Ito ay bilang bahagi ng paghahanda para sa midterm election na gaganapin sa Mayo taong 2025. Nireset ang deadline hanggang katapusan ng Pebrero. Isinagawa ito bilang tugon sa kahilingan ng mga prospective na bidder para sa extension. Isinailalim sa state of calamity ang bayan ng Bulalakaw Oriental Mindoro matapos ang matinding epekto ng El Nino sa taniman. Sa tala, nasa 300 hektarya ng taniman ng sibuyas at 500 hektarya naman ng palayan ang apektado ng tagtuyot. Batay kay Bulalakaw Mayor Neil Villas, kung susumahin nasa 60 milyong piso na ang danyo sa sibuyas habang nasa 25 milyong pisong danyos naman sa palay. Mahigpit na babantayan ng Philippine National Police o PNP ang mga nagbebenta ng uniforme ng pulis. Ito'y matapos ang insidente ng panloloob sa isang pawn shop kung saan nakasuot ng uniforme ng pulis ang mga sospek. Ating alamin ng mainit na balita mula kay Daniza Lopez. Sa nangyaring insidente ng panloloob sa pawn shop sa Coronadal City ay mahigpit na ipinag-utos ni Philippine National Police o PNP Chief General Benjamin Acorda Jr. ang pagbabantay at pagsusuri sa mga tindahan na nagbebenta ng uniforme ng pulis. Ito'y matapos mapag-alaman na ng ahensya na hindi pulis ang 2 sospek na nakasuot ng athletic uniform sa kuha ng CCTV. Kaya't inihayag ni Acorda ang paghihigpit sa mga tindahan at mananahi na dapat mayroon itong PNP Certificate of Conformity upang maging otorisado na makapagbenta ng mga uniforme at gamit ng pulis. Sa ilalim ng Article 177 at 179 ng Revised Penal Code o RPC ay maaaring makulong ang sinumang mahuli na nakasuot ng uniforme ng pulis ng hindi otorisado. Sa kasulukuyan ay mayroon ng lead ang PNP sa mga sospek na nanloob sa isang pawn shop at patuloy na pinaghahanap ang mga ito. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Sa pag-usbong ng teknolohiya, ay siya ring pagdami ng mga estratehiya sa pangi-scam. Kaya't nagbabala ang Philippine National Police Anti-Cybercrime Group o PNP-ACG sa publiko ukol sa AI voice cloning scam. Yan ang balitang hatid ni Daniza Lopez. Nag-abiso ang Philippine National Police Anti-Cybercrime Group o PNP-ACG sa publiko ukol sa AI voice cloning na siyang ginagamit ngayon sa pangi-scam. Ang AI voice cloning ay isang teknolohiya na may kakayahang gayahin ang boses ng tao na nakabase sa tono at pananalita nito sa audio recording. Ito'y kadalasang ginagamit na ngayon sa pangi-scam bilang pagpapanggap ng ibang tao. Kaya't nagbigay ng ilang payo ang PNP-ACG upang hindi malinlang sa bagong scam na ito at hindi magamit ang sariling boses sa panloloko.
Una ay ang pagiging alerto at maingat sa pagbabahagi ng personal na impormasyon sa publiko, lalo na ang audio recordings. Pangalawa ay ang pagsusuri sa pagkakakilanlan ng tumatawag dahil kadalasan ay gumagamit ng ibang numero ang mga manggagancho. Mangyaring makipag-video call din o makipagkita personal para matukoy na lehitimo ang tumatawag. Pangatlo ay ang pagbibigay alam sa mga otoridad kung sakaling may matuklasan, nakaduda-dudang gawain at pagpapanggap. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Matagumpay na naisagawa kamakailan ang bagong Pilipinas Servicio Fair o BPSF sa Sultan Kudarat. Ito ay sa pagtutulungan ng executive at legislative branches ng gobyerno. Ang BPSF ay ang pinakamalaking service caravan sa bansa na naglalayong magbigay ng mga pangunahing serbisyo ng gobyerno sa mga Pilipino. Tampok sa caravan ang mga flagship program tulad ng Kadiwa ng Pangulo, Passport on Wheels at Driver's License Registration. Halos 150,000 residente ang nakatanggap ng mahigit 1.2 billion pesos na cash aid at iba pang tulong mula sa humigit kumulang 55 ahensya ng gobyerno sa 2 araw na caravan na natapos noong Lunes. Muling ginawaran ng parangal ng Civil Service Commission National Capital Region o CNC-NCR ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA alinsunod sa pag-abot nito sa Maturity Level 2 na pamantayan sa mga sumusunod na human resource system ng CSC. Iginawad ang sertipiko bilang resulta ng determinasyon ng ahensya na maisulong ang people excellence, buhat ng epektibo at epesyenteng serbisyo publiko. Nauna nang iginawad ng CSC-NCR ang isa pang kahalintulad na sertipiko para naman sa 2 pang human resource system, ang learning and development at performance management. Buhat nito, inirekomenda ng CSC Central Office ang paggawad ng Prime HRM Bronze Award sa MMDA. Sa ating ulat panahon, posibleng flash floods o landslide ang mararanasan sa rehiyon ng Davao na dulot ng easterlies at trough ng low pressure area. Maulap na kalangitan naman na may mahinang pag-ulan dulot ng amihan sa Cagayan Valley, Aurora at Quezon. Habang bagyang maulap na papawiri na may pulupulong mahinang mga pag-ulan naman sa Metro Manila, natitirang bahagi ng Luzon at Western Visayas. Susunod sa News Force. PBBM nilinaw na hindi ibabasura ang konsepto ng traditional jeepney. LTO Chief Vigor Mendoza susuportahan ang paggagamot ng nahagip na enforcer sa operasyong anti-colorum ng ahensya. DILG Secretary Benhur Abalos Jr. naglunsad ng patimpalak ng talento sa sining para sa mga PDLs. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Nilinaw ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga pangamba ng sambayan ng Pilipino na hindi ibabasura ang konsepto ng tradisyonal na jeepney. Para sa karagdagang impormasyon, narito ang aking ulat. Dahil sa programang PUV Modernization Program ng Administrasyong Marcos, nangamba ang mga Pinoy sa pagkawala ng konsepto ng tradisyonal na jeepney. Ito umano kasi ang isa sa mga mahalagang trademark sa Pilipinas. Ito ang nilinaw ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang latest vlog. Aniya, hindi naman umano ibabasura ang konsepto ng traditional jeepney. Hindi naman umano i-phase out ang mga lumang jeepney kung hindi imo-modernize lamang ang mga ito.
Kanyang binigyang diin na dahil sa modernisasyon ay mas lalaki ang kita ng mga tsuper dahil sa mas mababa ang gastos kada kilometro ng mga electronic jeepneys. Ambag na rin umano ito ng pamahalaan upang mabawasan ang polusyon. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Suporta para sa mga lokal na produkto. Ito ang ipagkakaloob ng pinirmahang batas ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pinamagatang Tatak Pinoy Act. Sa ilalim ng Republic Act 11981, layo nitong makabuo ng isang trademark na Made in the Philippines sa pamamagitan ng pagbibigay ng incentive sa mga dekalidad ng mga lokal na produkto sa Pilipinas. Ayon sa Pangulo, makakatulong ito sa pagpapaunlad ng bansa sa pamamagitan ng pamumuhunan sa talento at husay ng mga Pilipino. Matapos mahagip ng sasakyan ang isang traffic enforcer habang isinasagawa ang operasyong anti-colorum sa San Fernando City, La Union, ay siniguro ni Land Transportation Office o LTO Chief Assistant Secretary Attorney Vigor Mendoza ang buong suporta sa pagpapagaling nito. Kaya't personal ding binisita ni Mendoza ang law enforcement officer na kinilalang si J. Joseph Reliorta para tignan ang kalagayan nito. Kasalukuyan namang nagre-recover si Reliorta matapos ma-ICU ng 5 araw. Magandang balita, ninanais simula ni DILG Secretary Benhur Abalos Jr. ang isang patimpalak ukol sa sining at musika para sa mga persons deprived of liberty o PDLs. Jade Buhoy para sa balita. Sa pamamagitan ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP, naglunsad si Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary Benhur Abalos ng isang patimpalak para sa mga persons deprived of liberty na magtagisan sa talento ng sining at musika. Ayon kay Abalos, ang patimpalak na ito ay magsisilbing paraan upang ipamalas ng mga bilanggo ang kanilang pagkamalikhain habang sila'y nasa loob ng piitan. Ito rin ay bahagi ng proyekto ng BIDA program na naglalayon sa pagsugpo ng krimen, pagpapainam ng kalusugan at pagsulong sa pagbabago ng mga bilanggo upang maging masaganang miyembro ng pamayanan, na siyang alinsunod sa DILG Memorandum Circular No. 2024020. Binahagi rin ng kalihim na ang patimpalak sa pagpinta, paglikha ng kagamitan at pagsulat ng kanta ay may papremyong maaaring maibahagi ng mga PDL sa kanilang pamilya. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Isa na namang magandang balita at para naman sa ating mga senior citizens, tuluyan ng pinirmahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas na mula sa pagtungtong sa edad na 80 ay makakatanggap na sila ng tulong pinansyal. Para sa detalye, narito ang aking ulat. Hindi na kailangang maghintay ng ating mga senior citizen na tumungtong sa edad na 100 bago makatanggap ng tulong pinansyal mula sa gobyerno. Ito ay matapos pirmahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pag-amyenda sa Centenarian Act of 2016. Layo ng pag-amyendang ito ang pagpapalawak at pagdagdag ng benepisyo ng mga senior citizens. Sa ilalim ng pag-amyendang ito, makakatanggap na ng cash gift na 10,000 ang mga elderlies kapag tumungtong na sa edad na 80. Magpapatuloy na makakatanggap ng 10,000 kapag ang edad ay naging 85, 90 at hanggang 75. 100,000 naman ang matatanggap kung umabot sa edad na 100. Ayon kay Pangulong Marcos, hindi lamang pera sa sobre ang nararapat sa mga senior citizen. Kailangan din ang mga infrastrukturang tutugon sa kanilang mga pangangailangan. Paglilinaw ni National Commission on Senior Citizens Chairman, Attorney Franklin Quijano, matatanggap lamang ang cash gift sa mismong taon kung saan sila tumungtong ng 80, 85, 90 at 95 years old.
Dagdag pa rito ayon kay Senator Bong Revilla, dahil hindi umano na isama ang 2.2 bilyon pesos na gagamitin sa batas na ito para sa taong 2024 na budget, ay sa susunod na taon pa makakatanggap ang mga benepisyaryo ngayong taon. Kaya naman panawagan ni Revilla, magparehistro na ang ating mga senior citizen sa kani-kanilang mga local offices. Francis Riudique, nag-uula para sa One Media Network. Love the Philippines. Ito'y matapos humigit kumulang 4,000 turista ang lula ng dumaong na 2 international cruise vessel sa pantalan ng Philippine Ports Authority sa Manila South Harbor nitong ika-26 ng Pebrero. Pinaghandaan ang pagdating ng international cruise ships na MV Westerdam of Holland America at MV Norwegian Jewel, kung saan nakatalaga ang PPA Port Police para sa kaligtasan at seguridad ng mga pasahero sa pier. Mananatili ang 2 barko sa Manila South Border bago maglayag ang Norwegian Jewel patungo sa Port of Corimao, Ilocos Norte at Westerdam naman patungo sa Boracay. Upang mapalawak ang palitan ng impormasyon sa pagtatrabaho ng mga dayuhan, nag-ugnay ang DOLE at BI para mag-issue ng Alien Employment Permit. Jade Buhoy para sa balita. Lumagda ng Data Sharing Agreement o DSA ang Department of Labor and Employment o DOLE at Bureau of Immigration o BI upang palawakin ang palitan ng impormasyon sa mga dayuhang nabigyan ng Alien Employment Permit o AEP. Ang AEP ay ini-issue ng DOLE bago maghain ng aplikasyon sa Pre-Arrangement Employment Visa ang BI. Ayon sa nilagdaang DSA, paigtingin ng 2 ahensya ang operasyon sa pagsugpo ng pagdoble ng mga kinakailangan dokumento para sa aplikasyon. Pahayag naman ni DOLE Secretary Bienvenido Laguesma, papalitan ng Alien Employment Permit Management System ang mga manual operation sa pag-check ng mga permit upang gawing epektibo ang serbisyo. Bahagi naman ni BI Commissioner Norman Tansinco, maaari nang makapag-apply ang mga dayuhan ng visa online sa simula ng 3rd quarter ngayong taon. Ang nasabing kasunduan ay alinsunod sa Philippine Labor and Employment Plan ng taong 2023 hanggang 2028, kung saan nilalayon ng DOLE na ipatupad ang epektibong regulasyon ng recruitment, placement at iba pang gawaing nauugnay sa pagtatrabaho ng mga dayuhan sa bansa. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Susunod sa News Force. PCG na-recover ang isang bangkay sa ilog ng Occidental Mindoro. BI inaresto ang 16 na dayuhan na Indian National bunsod ng lending sa Iloilo. Quezon City muling tinalakay ang mga hakbang ng lungsod para sa El Niño phenomenon. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Nitong kamakailan lang ay na-recover ng Philippine Coast Guard o PCG ang isang walang buhay na bangkay. Ito sa Magtangkop River, Barangay Paclolo, Magsaysay sa Occidental Mindoro. Kinilala ang biktima bilang si Ernesto Cardenas Jr., 16 na taong gulang na residente ng Barangay Bagong Sikat, San Jose, Occidental Mindoro. Ang nasabing biktima ay nalunod sa isang swimming venture noong ika-24 ng Pebrero bandang alas 4 ng hapon. Samantala, pinayuhan naman ng PCG ang mga mamamayan na sundin ang mga water safety guidelines kabilang ang pag-iwas sa mga mapanganib na aktibidad ng walang sapat na pagsusuri sa mga kondisyon ng tubig. Sa mga probinsya ng Antique at Iloilo, inaresto ng Bureau of Immigration o BI ang 16 na Indian national dahil sa iligal na pamamalagi sa bansa. Ayon sa pahayag ni BI Commissioner Norman Tansinco,
Ang nasabing pag-aresto ay bunsod ng di umano'y tumataas na bilang ng iligal na pamamalagi ng mga Indian sa Iloilo kung saan laganap ang 5-6 o lending racket ni Rito. Aniya pinaiking ng BI ang mga iligal na pamamalagi ng mga dayuhan sa bansa kung saan sila'y naninirahan sa mga liblib na lugar para magpalaganap ng iligal na racket. Matapos arestuhin, agad na tinungo ang mga dayuhan sa BI Warden Facility sa Camp Bagong Diwa sa Taguig City. Makiindak at makisaya sa dokumentadong kasiyahan sa pagdiriwang ng Panagbenga Festival sa balitang nakalap mula sa iba't ibang rehiyon ng bansa. Narito ang One Media Network North Luzon. Walang tulugan. Ito ang ginawa ng ilang manonood noong Sabado para sa pagdaraos ng Grand Street Dance Parade ng Panagbanga. Isa na dito sina Joseph na mula pa ang Gono Rizal. Naglatag sila ng Manila Papers sa kahabaan ng Session Road para makahanap ng pwesto at makapanood ng parada. Laban na to, minsan lang to eh. Nandito na rin eh. Laban na to. Hindi naman sila nabigo dahil pagpatak ng alas 8 ng umaga, nagsimula na ang engranding parada. Ang mga manonood naaliw sa baong performances ng mga pumarada. Nagpasiklaban sa Grand Street Dance Parade ang 6 na kalahok sa Elementary Drum and Lyre category at 7 sa Festival Dance Open category. Ang mga kalahok todo indak sa pagsasayaw sa kanilang makukulay na costume at props. Bit-bit naman ng mga kalahok sa Festival Dance Open category ang kanilang makulay at mayamang kultura ng kanilang mga bayan. Ibinida ng tribo Palayano ng Nueva Ecija ang masaganang ani ng palay sa kanilang probinsya. Makulay na kultura at tradisyon naman ang ibinida ng tribo Rizal na mula pa Rizal, Kalinga. At sa salion ng mga gong, todo sila sa pag-indak. Samantala, tirikman ang araw. Walang pinalagpas na minuto ang mga tsikiting na mula sa 6 na elementary school sa Drum and Lyre competition. Ibinida nila ang ilan sa mga OPM classics at matingkad na kultura at tradisyon ng Baguio City. Ang Manuel A. Rojas Elementary School na first time sumali, Tatak Pinoy at Tatak Cordillera ang naging tema sa kanilang performance. 2 times namin po yung perseverance namin, lalo na matupad yung aming Cinderella story. Sulit raw ang lahat ng nagastos si Sheila sa pamamasyal sa City of Pines, kasabay yan ng napanood na world-class performance. Galing nila. Talagang wala silang tulak kabigin. Simbolo ang naturang pagdiriwang ng naglalagablab na diwa ng pagkakaisa at pagmamahalan ng mga residente sa pagsuong sa anumang hamon. With each beat of the drum, we are writing a new chapter in the history of our city. A story of resilience, of sustainability, of innovation, and creativity. And as we dance through the streets, let us remember the generations that have come before us, whose traditions and values continue to inspire us today. Let us look ahead with hope and determination, knowing by working together, we can overcome any challenge and achieve our dreams. Sa huli, tinanghal na kampyon sa Festival Dance Open category ang Tribu Rizal at kampyon naman sa Drum and Lyre competition ang Lukban Elementary School. Jose Robert Inventor, News Force, North Luzon.
Sa pagbubukas ng taong 2024, muli na namang nagtala ng makasaysayang kampanya ang pole vault king at pride ng bansa na si EJ Obiena matapos na magkasunod na manalo ng ginto sa first 2 meets ngayong taon. Tunghayan ang iba pang kaganapan sa ulat ni Princess Castro. Makaraan ang unang dalawang kampanya ni pole vault king at world number 2 EJ Obiena ngayong 2024, nakamit niya ang unang dalawang gintong medalya. Sa naging kampanya ni Obiena, bumasag siya ng bagong record leap mula sa kanyang laban sa Memorial Joseph Gasparak sa Osijek, Croatia noong nakaraang Martes, ika-20 ng Pebrero, kung saan lumundag siya ng 5.83 meters. Kaugnay nito ay muli niyang ibinandera ang pangalan ng Pilipinas matapos muling dominahin ang katatapos lang na kampanya sa ISTAF Indoor na ginanap sa Berlin, Germany noong Biyernes, ika-23 ng Pebrero. Bukod sa gintong medalya ay muli niyang nakamit ang bagong Asian Indoor record sa kampanya nito sa Berlin kung saan nakamit niya ang 5.93 meter leap dahilan upang daigin sina Trey Uwaites ng United States of America na may 5.75 meter leap at tie scorers na sina Robert Subera ng Poland at Torben Blek ng Germany na nakapagtala ng 5.66 meter leap. Ang Paris Olympic qualifier ay patuloy na naghahanda sa mga susunod pa nitong lineup games ngayong taon, kabilang na ang most anticipated event ng 2024 na Paris Olympics. Susunod kay Obiena ang World Indoor Championship sa Glasgow, Scotland na gaganapin sa 3 araw ng Marso. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Para sa ulo ng mga balita, State of Calamity idineklara sa Oriental Mindoro dahil sa El Nino. PNP-ACG nagbabala sa publiko ukol sa AI voice cloning scam. DILG Secretary Benhur Abalos Jr. naglunsad ng patimpalak ng talento sa sining para sa mga PDLs. Mga senior citizens na tutungtong sa edad na 80 hanggang 75 makakatanggap na ng 10,000 pisong tulong pinansyal. BI inaresto ang 16 na dayuhan na Indian National punsod ng lending sa Iloilo. Pole vault king EJ Obiena nakamit ang unang 2 gintong medalya sa kanyang 2024 meets. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at updates sa aming Facebook page, facebook.com/OneMediaNetwork. Ako si Francis Riudique at ito ang News Force.